Oras na naman ang pagluluto ng ating pananghalian at uunahin ko nga lang tong tahong natin at pakukuluin ko lang yan at lagyan natin ng konting asin. Kaya habang nagpapakulo tayo ay simulan na rin natin tong ating sitaw at himay-himayin natin yan. Kaya shoutout po sa mga magluluto pa lang ngayong pananghalian. At minsan talaga ang hirap din mag-isip ng lulutuin. Kaya eto, baka maisip nyo rin tong lutuin mga kapares. Sundan nyo lang ang ating video. Magsasama lang tayo dyan ng kalabasa at meron tayo isang perasong talong. At sasamahan ko din yan ng kamatis. Natira ko lang din naman yung talong pati na yung kamatis. Kaya isasama ko na bago pa masira. At balak ko nga sana napigang nyog sa palengke pero sarado pa pala sila pag alauna ng hapon. Kaya eto, nagkukumama na lang tayo. At di naman mawawala yung ating mga aromatics kaya meron tayong hihiwang sibuyas pati na rin yung luya. Siyempre, sunod ko na rin yung kamatis. At matapos na nga nating mahiwa-hiwa yung mga kailangan natin, ay i-drain naman natin yung ating tahong na pinabuka lang natin yan. At pagkatapos, aalisin din natin yan sa kanyang shell. At ito yung nga yung sasahog natin dyan. Kaya effort din talaga ang magluto dahil walang shortcut dito. At aalisin lang nating lahat yan. At hindi pa tayo tapos dyan mga kapares dahil may gagawin pa tayo. Kaya matapos nga natin niya maalis ay eto, may tatanggalin pa tayo yung parang buhok niya dun sa loob. At matapos nga nating linisin lahat ng tahong ay eto naman, simulan na rin natin ang paggigisa. Kaya sa mainit na mantika ay pinagsabay ko na ang sibuyas pati na rin ang luya at sinunod ko na rin yung kamatis at sinangkutsa ko lang yan at pinalambot natin. Saka natin ilagay naman yung ating kalabasa at pagkatapos tatakpan lang natin yan ng ilang minuto. At pagkatapos ng ilang minuto ay susunod naman nating ilagay yung ating sitaw. Sangkutsahin lang natin yan. Pwede na nating ilagay yung ating talong. At syempre, ang bida sa lahat, si Coco Mama ang magpapasarap sa ating gulay. At syempre, sunod na rin natin yung ating malinis na tahong. At di lang yan, dahil titimplahan na natin yan ng patis. Siyempre maglalagay din po tayo dyan ng pamintang durog. Optional lang po yan mga kapares ha, kung gusto nyo lang po. At ang pangpinali naman natin ang dahon ng malunggay para siguradong mas masustansya. At napakabilis lang din naman tong lutuin mga kapares, kaya tatakpan lang muna natin yan. At makalipas nga ang ilang minuto mga kapares ay tignan nyo naman, luto na ang ating ginataang gulay with tahong. Kaya ano pang hinihintay nyo, mangantayon mga kapares. Luto na at kain na po tayo mga pares. Isa na masustansyang gulay na naman tayo mga kapares. Oh. Kahit hindi nyo pa susubukan.